أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wabad, mga kapatid ko na mga nanonood, nakikinig, binabati ko po kayo ng pinakamagandang pagbati na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko, dinadasal ko po na sana po ay itong kunting oras ay mayroon tayong mapupulot na kunting aral na mababaon natin sa kabilang buhay. Sa itong programa na pinamagatang Discover Islam. Ang tatalakayin po natin mga kapatid ko na mga nanonood, kahit saan man kayo naroroon sa inyong mga tahanan, ang bahagi sa tunay na mensahe ng Islam. Qala ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Suratul Dhariyat, ayah 56. Ang ibig sabihin po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilika ang mga jin at ng mga tao maliban sa ako'y sambahin lamang. Ang ibig sabihin po ay hindi tayo nilika ang Panginoong lumika sa atin maliban sa siya'y sambahin lamang natin. Hindi po kapatid nangangahulugan na magdadasal ka na 24 oras na walang pahinga. Hindi po ganun. Ito naro po sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamamaraan ng ating pamumuhay at ang pamamaraan ng ating pagdarasal, pagsamba sa ating nag-iisang tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ang ibig po sabihin, gawin mo ang ikabubuhay mo, ang isipin mo ay mabubuhay ka habang buhay. Ang ibig sabihin po ay para hindi tayo tatamarin sa paghanap buhay sa ating mga ikabubuhay. Sinabi po niya, at gawin mo ang kabilang buhay mo, ang isipin mo ay mamamatay ka bukas. Ang ibig sabihin po, para po hindi natin baliwalain ang mga pagsamba, pagdarasal, na ipinag-alay natin sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan po tayo ng Allah ng pagkakataon buhayin at mayroon po tayong dalawang binubuhay pinapakain. Ang una po, ang pinapakain natin ang katawan natin. Pangalawa po, ang pinapakain natin ang kaluluwa natin. Ang tanong, ano po ba ang pagkain ng ating mga katawan? Yan po yung mga kinakain natin araw-araw pangkaraniwan. Kanin, tubig, mga matatamis, kung ano-ano pa ang nagugustuhan natin pagkain. Pinipili po natin ang kinakain natin araw-araw para po mabuhay ang katawan natin, para magkaroon tayo ng lakas, para masamba natin ang Panginoon natin na iisa na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po naman ang pagkain ng ating kaluluwa? Yan po ay ang pag-aalay na pagsamba sa iisang tunay na Panginoon dahil po sinabi niya na hindi tayo nilika kundi sambahin lamang siya. Pero gagawin po natin ang ikabubuhay natin at gagawin din natin ang pangkabilang buhay. Hindi po natin pwede ipaghiwalay ang kabilang buhay at ang buhay natin dito sa mundo. Pinadala po tayo ng Panginoon natin dito sa mundo para magtatanim at doon natin aanhin sa kabilang buhay, mga kapatid. So huwag po natin baliwalain ang ibinigay sa atin ng Panginoon natin Allah na buhay. Huwag natin sayangin dahil binibilang po ang gawain natin, minuto-minuto, oras-oras, araw-araw. Ang kamatayan ay hindi natin alam kailan darating sa atin. Inilihim po ng Panginoong Allah sa atin ang kamatayan. Hindi natin alam ngayon, mamaya, o susunod na araw. So, bilang isang sumasampalataya sa isang tunay na Panginoon, kailangan po tayo handa. Anytime, dadalawin tayo ng inuutosan ng Panginoon ay rating tayo sa ating kinaroroonan ng pinakamagandang ah, 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 ah.
Mga kapatid ko, kahit saan po kayo naroroon, itutuloy po natin ang aking tinatalakay. Ang tanong po, sino ho ba ang talagang Panginoon na dapat natin pag-aalayan ng pagsamba? Yan po ay kailangan natin usisain dahil mayroon po tayong mga kapatid, mga kapwang Kristiyano na napaka-aktibo po sila sa pagsamba, sa pagdarasal, sa paggawa ng mga kabilang buhay. Pero ang tanong, saan po ba ipinag-aalay ang pagdarasal, mga panalangin, pagsamba na ginagawa natin? Yan po ay kailangan natin usisain, saliksikin ng maayos. Ay yung ba yung ginagawa natin pagdarasal ay tunay na ipinag-alay natin sa Panginoon natin, tunay na lumikha sa atin, na tunay na makakapagbigay sa atin na gantimpala pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo? Dahil lahat po tayo naniniwala, mga Muslim, mga Christian, na mayroong kabilang buhay na doon tayo magtatagal. Ang buhay po natin dito sa mundo ay temporary lang po. Ang buhay natin na permanente yung sa kabilang buhay. Yan po ay pinaghahandaan natin. Mayroon tayong pong kasabihan sa Tagalog na kung may itinanim, may aanhin. Opo, yan po ay totoo. Kung mayroon kang ginawa, mayroon kang aanhin. Kung mayroon kang ginawang pagsamba sa Panginoon, mayroon kang hinihintay na gantimpala para sa Kanya. Siguraduhin po natin kung sino talaga ang Panginoon. Sino talaga ang Panginoon na karapat-dapat sambahin? Yan ho ba ang Panginoon na itinuro ng Islam, na nagtatag ng relihiyon ng Islam? Kailangan po natin usisain, suriin ng maayos. Qala ta'ala, inna ad-dina indallahil Islam. Sinabi ng Allah, walang relihiyon na tatanggapin sa kabilang buhay, sa harapan ng Panginoon, maliban sa Islam. Sinabi pa ng Allah sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang ibig sabihin po mga kapatid natin, kaya kailangan natin unawain, usisain, suriin ng maayos. Ang sabi po ng Allah sa Quran, ang Quran na banal na kasulatan na ibinaba ng Panginoon sa atin, kung sino daw ang maghanap ng relihiyon maliban sa Islam, ay hindi katanggap-tanggap mula sa Kanya. At sa kabilang buhay ay nasa kawalan. Ang ibig sabihin po ay walang tatanggapin na relihiyon maliban sa Islam. Yan po ay ibinigay ng Allah na relihiyon sa lahat ng nilikha niya. Iisa po ang turo ng Panginoon sa atin. Turo niya sa mga lahat ng nilikha. Kilalanin ang isang tunay na Panginoon at wala ng iba. Yan po si Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan po ang relihiyon Islam. Yan po ang relihiyon na lahat ng nilalang. Yan po ang relihiyon ng lahat ng nilalang. Si Adan, mula sa mga unang nilikha hanggang sa mga nilikha ngayon. Sino po ang Panginoon na kailangan natin pag-alayan ng pagdasal? Karapat-dapat sambahin. Yan po ang lumikha kay Adan, Prophet Adam, alayhis salam, na hindi nagmula sa babae at lalaki. Yan ang Panginoon na lumikha kay Eva, na yan ay hindi nagmula sa babae. Dahil lahat po tayo nakakaalam, nilikha ng Allah si Eva na walang pinagmulan na babae dahil kinuha po ng Panginoon sa isang tadyan ni Adam. Pangatlo po, yan ang Panginoon na karapat-dapat sambahin natin. Yan yung Panginoon na lumikha sa tao na nagmula sa babae at lalaki. Yan yung paglikha sa atin na ating Panginoon na may nanay at may tatay. Yan ay alam natin paano tayo nilikha ng Panginoon. Pang-apat po, ang Panginoon natin na sasambahin, yung lumikha kay Hesukristo na hindi nagmula sa lalaki, ngunit nagmula sa babae lamang. Yan po ay si Birhen Mary, tinatawag natin sa Arabic na si Maryam, alayhimassalam. So, kailangan po natin usisain na hindi nangangahulugan na dahil si Hesukristo ay walang tatay, ay ang ibig sabihin siya ay anak ng Panginoon. Hindi po mga kapatid namin. Usisain po natin, dahil po ang mga kapwa nating Christian nagsasabi po sila na si Hesukristo ay anak ng Panginoon. Pwede po, marami pong paniniwala ang mga kapwa nating Christian, kaya nagmamakaawa po kami sa inyo. Usisain niyo po kung ano ang katotohanan. Si Hesukristo po ay anak ni Mary, hindi anak ng Panginoon. Mga kapatid ko, si Jesus ay hindi anak ng Panginoon. Nilikha po ng Allah, lumikha po ang Allah
ng iba't ibang paraan para maniwala tayo na siya ang makapangyarihan. So, sa susunod po, abangan niyo po, susunod po, tatalakayin natin ang mga susunod na magpagpapaliwanag tungkol sa Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, kahit saan man ho kayo naroroon sa inyong mga tahanan o sa inyong pang mga trabaho, ipinapatuloy po namin ang pagpapaliwanag sa inyo na walang sawang pagpapaliwanag sa inyo sa relihiyong Islam. Ang gusto po namin, maligtas tayo lahat. Maligtas tayo lahat sa kabilang buhay dahil ang Kristiyano po at ng Muslim ay lahat naniniwala na may kabilang buhay. Ang osisain po natin, ang relihiyon ng Islam, yan ho ang relihiyon na ibinigay ng Allah kay Adan, kay Abraham, kay Moises, kay Jacob, at kay Jesus, at hanggang kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang Islam po mga kapatid, ay kumikilala, itunuturo niya, kilalanin ang nag-iisang tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay hindi po nagmula kung saan-saan, kundi galing sa salitang ugat na silm, na ang ibig sabihin ay salam, na ang ibig sabihin na salam ay kapayapaan. So, ang Islam po ay hindi nagmula sa mga iba, kundi ang Panginoon natin Allah ang nagbigay ng pangalan Islam. Hindi po ibinigay ng tao na ibinigay ng mga sugo, kundi ang Allah ang nagbigay na pangalang Islam. Ang Islam po ay iyan ay kaligtasan na itinuro sa atin ng Panginoon natin Allah. Lahat po ng tao, Muslim man, hindi Muslim, lahat po tayo naghahanap ng kapayapaan. Mga kapatid, saan ho ba tayo matatagpuan ang kapayapaan? Ang sagot, matatagpuan po natin yan sa relihiyon ng Islam. Kung aalamin natin, susuriin natin, uusisain natin ng mahusay, unawain natin ng mahusay ang pagpapaliwanag ng Islam. Kaya nagmamakaawa po kami sa inyo, bigyan niyo po ng malawak na pag-uunawa. Hindi po ito para sa amin kung hindi sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sinabi po ng Allah sa Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ano po ang ibig sabihin ng Allah sa Quran, na banal na kasulatan na ibinaba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Sa araw na to, sinabi ng Allah, kinumpleto ko sa inyo ang relihiyon niyo. Ibig sabihin, wala pong ibang relihiyon, mga kapatid. At kinumpleto ko sa inyo ang aking awa para sa inyo. Para po, wala pong tao na makakayanan niya
ang tulong sa atin, ang kaligtasan natin maliban sa Panginoon. At kinalulugdaan ko sa inyo ang iyong relihiyon na yung Islam, relihiyon ng Islam. Yan po ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon na isinabi niya sa Hujjatul Wida, ang aya na yun na ibinabasa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi po tayo pwede magtatag ng ibang relihiyon. Wala pong karapatan ng tao magtatag ng ibang relihiyon, kundi ang Panginoon lang po ang pwede magtatag ng relihiyon. So ang Panginoon natin ay nagtatag ng iisang relihiyon, hindi po marami. Dahil ang Panginoong isa ang sinasamba ay hindi pwede magbigay ng maraming daan. Ang daan po sa katotohanan ay iisa, ang daan sa kamalian ay isa. Lahat po tayo naniniwala dyan. Kung ang tao ay dumaan sa matama, ay makakapasok sa paraiso. Kung ang tao ay dumaan sa mali, ay makakapasok po sa impyerno. Lahat po tayo nakakaintindihan. Muslim man o Kristiyano, binigyan po tayo ng ating Panginoon ng talino para gamitin po natin. Hindi po tayo nilikha ng Allah, ng Panginoon natin, para kumain, uminom, mag-enjoy sa buong buhay. No. Mayroon pong purpose ng Panginoon. Dito po tayo magtatanim. Dito tayo gagawa ng kabutihan, doon natin anhin sa kabilang buhay. Ipinaliwanag po sa atin ng katotohanan ng Islam. Kailangan po natin usisain. Kasi kumpara po, sa mga kapatid nating Christian, marami po silang pinaghahawakan na pananampalataya. Hindi po iisa. Inaamin nila si Jesus Kristo ay Panginoon. Inaamin din nila na anak ng Panginoon. Anak daw ni Mary. Anak daw ng Panginoon na may pagkapanginoon. Saan kaya ang totoo? Mga kapatid, yan ang maraming tanong. Huwag po kayo aalis. Kami po ay babalik. At itutuloy natin ang pagpapaliwanag. Pagbibigay ng paglilinaw sa ating relihiyong Islam. Mga kapatid namin na mga nanonood, dagdag pa po doon sa sinasabi natin, sa paniniwala ng mga kapwa nating Christian, tungkol kay Hesus Kristo. Siya daw ay anak ng Diyos. Nanganganak pa po pala ang Panginoon. Siya daw ay anak ni Mary. Nagkabanggaan po ang paniniwala. Kailangan po natin linawin. Siya daw ay sugo na may pagka-Diyos. Saan po ba ang tama? Sa 5 minuto po na pag-uusisa, maisasagot po sa atin ang kapwa nating Christian ang nagkabanggaan paniniwala. So kailangan po natin hawakan ang paniniwala yung walang kaduda-duda, yung sigurado ka, yung walang pinag-aalinlangan. Sinabi po ng Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ano po ang ibig sabihin? Ito po'y pinakamalaking palatandaan na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Ano sabi? O Muhammad, sabihin mo, ang Allah ay iisa. Siya lamang, wala nang iba, walang anak. Siya ang sandigan ng lahat. Ano pang ibig sabihin? Siya ay walang pangangailangan. Siya ay hindi niya tayo kailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Sambahin natin siya o hindi, walang mababawas sa Kanyang kapangyarihan. Walang mababawas sa Kanyang katangian. Panginoon pa rin siya, kahit hindi natin siya sinamba. Siya ay hindi nanganak, hindi rin ipinanganak dahil po hindi pwede Panginoon ay pinanganak. Kaya yan ang katunayan, si Hesus Kristo hindi Panginoon dahil siya ay anak ni Mary. Kayo mismo nakakaalam dyan na si Hesus Kristo ay pinanganak lamang. Kung siya ang Panginoon, sino kaya mga kapatid ang lumika kay Mama Mary na nanay niya? Lilikain ng anak ang nanay niya? Pwede ba yun? Tanggap mo ng puso't isipan natin na ang anak ay lilikain niya ang nanay niya? Hindi po. Yan ang pinakamalaking imposible. Ang Allah ay walang kapantay, walang katambal, mga kapatid. Sinabi pa ng Allah, Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masiha Isa ibn Maryam. Yani, sinabi ng Allah, tunay na hindi sumasampalataya ang mga tao na sininabi nila na ang Allah ay si Hesus Kristo. Hindi po. Sinabi po ni Hesus Kristo,
I'budu Rabbi wa Rabbakum. Sambahin niyo ang Panginoon ko at Panginoon niyo. Ang ibig sabihin po mga kapatid namin, hindi si Jesus ang sasambahin. Ang Panginoon niya ang sasambahin. Ang sinasamba niya na Panginoon niya ang sasambahin. Hindi siya nagpagsamba. Kahit po saan natin halongkatin, sa iba't ibang Biblia, wala pong katunayan na sinabi ni Jesus na siya ay karapat-dapat sambahin. Siya ay sasambahin bilang Panginoon o kapantay ng Panginoon. Wala po sa mga verses ng Bible kahit saan po natin halongkatin. So ang tao na nagtatatag ng ibang relihiyon, yan po ay mga tao na mga nalugi sa kabilang buhay. Mga kapatid namin, nagmamakaawa po kami sa inyo. Usisain natin. Nakikiusap po kami sa inyo. Mga kapatid namin, nanonood, nakikinig, kahit saan man kayo, at kung sino-sino man sa inyo dyan na mga nangangaral sa iba't ibang siktang kinalalagyan, usisain niyo po ang relihiyong Islam. Huwag po tayo maging bias. Usisain niyo po ang iba't ibang relihiyon at isama niyo na po ang relihiyong Islam. Halongkatin niyo po ang relihiyong Islam. Para po malaman natin ano talaga ang katotohanan. Nagbibigay po kami ng mga babasahin. Para po, mahalongkat natin, ipakita natin, huwag tayo matulog. Sisikapan natin, malaman natin kung ano ang tama. Saan ang relihiyon? Islam ba o hindi? Dahil po, hindi pwede maraming relihiyon. At hindi pwede sa isang puso ay may dalawang pananampalataya. Yan ay impossible mangyari po mga kapatid. So, usisain po niyo. Hindi po sa aming kaligtasan kung kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Para po, gusto po namin makasama kayo kahit saan, dito sa mundo at sa kabilang buhay. Para po hindi tayo magluluksa doon sa kabilang buhay. Pagdating ng kabilang buhay, lahat po tayo naniniwala na ang kabilang buhay, impyerno lang at paraiso. At ang daan sa paraiso ang tama, ang relihiyon ng Islam, at ang daan sa impyerno ang mga iba't ibang pagsamba sa mga rebulto na gawa lang ng kamay natin. Sa palagay niyo po, ang ginawa mong rebulto na mula sa simento, makakahingi ka sa kanya ng tulong, maililigtas kanya, la yadur wala yanfa. Hindi ka niya matutulungan at hindi ka rin niya masisiraan. Tama po ba yun? Pwede mo ibasura, pwede mo itapon dahil ginawa lang ng kamay mo. So, kailangan po, binigyan po tayo ng Panginoon natin ng talino, utak, gamitin po natin. Huwag po tayo matulog. Hindi po tayo makakareason na hindi nakarating sa akin ang katotohanan. Marami pong mga stasyon, mga television, mga radio, mga pamphlets na doon natin malalaman ang katotohanan. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.